Yan. So, mapagpalang hapon po sa ating lahat, no? Especially sa mga VIP at mga member ko dito sa Supreme Divine God, no? Elite Golden Warriors, no? May malaga lang ang mga kong paalala sa lahat, no? Sa mga membro na nandirito, lalo na sa mga baguhan, no? Ah, ano bang purpose ng ating pag-aaral sa spiritual? Ano ba yung pinasok ninyo dito? Pumasok ba kayo para subukin ng supremo nyo? 'Di ba? Kasi may mga taong pumapasok, hindi naman talaga pag-aaral ang inaatupag, kundi panunubo. Well, ito ha, ito i-live ko lamang ngayon this day. May mga nakikita kasi ako ngayon, no? Na mga magagaling mag-vlog sa social media. Magagaling means magaling magsalita, may paninira sila sa kapwa nila, pero wala silang mga mapakitang patunay or may bisa yung gamit. Example na lang ikaw kapatid, no? Halimbawa, yung gamit niya ay pwede mo bang maging gamit? Hindi. Kasi ang pagtuklas ng tunay na gamit ay kakaiba, no? Halimbawa na lang ito, no? Itong gamit natin mga kapatid, no? Yan. Ito yung tinatawag na spiritual ID kung tawagin. Ano bang purpose ng spiritual ID? Hindi lamang ito pang depensa sa inyong katawan or spiritual na pagkatao. Ito ay depensa rin pagka lumalakad kayo, di ba? Maraming purpose to, gamit sa gamutan, no? May mga nakikita kasi akong iba na nagbebenta na mura daw. Nung tinignan ko yung mga gamit nila, wala namang bisa. Pare-parehas lang silang 3 pico na ganun, medalyon, wala namang bisa. Mura nga, pero walang bisa. No? Yun ang sinasabi ko sa inyo na mag-ingat kayo sa mga ganyan. Hindi na baling bumili ka ng mahal, ang malaga yung may patunay at tunay naman nakakasalba ng iyong buhay. Kasi ang paggawa ng gamit, magastos po yan. Kasi ang paggawa ng gamit, hindi yan kagaya sa ibang tao dyan na makagawa lang, may pangbenta na. Hindi ganoon. Dito, gumagawa tayo ng high quality na gamit. High quality means magandang materialis, hindi basta-basta. Ito, halimbawa nito, no? Mamahaling bato, no? May mga naka-input yan dito na mamahaling mga materialis, mga anak, no? Para malaman nyo. 'Di ba? Isipin mo, napaka-simple lang pero expensive ito konti. Medyo may kamahalan ito, no? Mahal ito sa mga taong walang pambili. Pero sa mga may taong may pambili, murang-mura ito, no? Itong gamit natin sa spiritual, ginagamit po natin itong ID natin pang depensa sa katawan, panggamutan. Ito'y sinusuot ng mga manggagamot or mga gustong magkaroon ng pangdepensa sa katawan. Kasi ngayon nakikita ko ngayon, marami nagtitinda ng mga agi-agimat. Pero wala namang mga bisa patunay. Pare-parehas lang yung binibenta nila, wala silang original na gawa. Ikumpara ko yung sa akin mga kapatid. Kung bakit ito hindi mo to makita sa Quiapo, bakit ito hindi mo makita sa iba na binibenta. Kasi ako lamang ang gumagawa ng mabisang gamit na ganito. Original na ako po yung may signature, ako pa yung may obra, ako po yung gumagastos, ako pa yung nag-isip niyan kung ano yung ilalagay na materialis dyan. Kaya yung material dyan, napaka high quality at expect nyo na yung price, medyo may konting kamahalan, no? So itong gamit natin, paano ba naging mabisa ito? No? Ito ay patunay na to sa mga tao may tangan nito. May mga himalang nagagawa ito. Pero to sa mga tao naman na puro reklamo, puro na lang panlalabang ang iniisip. Kasi yung iba mga kapatid, ang iniisip na lang nila, makakuha sila ng libreng gamit, mumurahin, yung walang bisa. Pero pag napahamak sila, sasabihin nila, hindi tunay ang agimat. Kasi bumibili kayo ng mga mumurahin sa tabi-tabi. Yun ang sinasabi ko na hindi naman sila the one or chosen one. Bakit kayo bumibili dun sa mga yon? Ngayon, pag napahamak kayo, sisihin nyo lahat ng mga nag-aagimat. Yun naman ang mali mga anak. Ito, patunay lamang na may bisa ito. Kasi pag sinabi mong nagtitinda ka ng agimat, dapat may mabigat kang patunay. Hindi lamang sa kabal, hindi lamang sa gamutan, kundi doon sa ugali mo. 'Di ba? Ugali, matino ka. Kaya nakita nyo ba yung mga anak ko sa spiritual, sa VIP? Kaya maging mahusay yung mga yan kasi marunong sumunod yan sa akin.
Hindi yan kagaya sa inyo, may sumasalungat sa batas, no? Pag ano yung sinabi ko, sinusunod nila agad. Hindi sila sumasalungat sa batas. Kaya nga natuto sila maging manggagamot. Natuto sila manggamot ng may mga sakit. Natuto sila magdasal, natuto sila magkaroon ng depensa. Dahil pinagsikapan nila. Deserve nilang magkaroon ng tunay na kaalaman dahil pinaghirapan nila at pinagsikapan. Kumpara naman dyan sa inyo, na nagaantay kayo, parang kagaya ko ni Juan Tamad, nagaantay lang kayo kung kailan babagsak ang bunga. Walang ganon. Kailangan marunong kayong magkusa, no? Example na lang ito, ha, papakita ko sa inyo, no? Itong kupon ba na to, itong kutsilyo na to is bagong hasa para makita nyo, no? Wala tayong babaan ng kutsilyo, no? Bagong hasa ang kutsilyo. So, no? Bagong hasa yan, oh. Oh. So, nahati agad, no? Patayin ko muna yung ventilador, masyado malakas. Yan. So, pakita ko sa inyo kung gaano katalim ang kutsilyo, no? Oh. Yan, pakita ko muna, oh. Pag isang ganun mo lang yan, nahati agad. Oh. Kahit diretsuin mo lang ganun yan, oh, hati agad. Ibig sabihin, ganito katalim ang gamit natin, no? Ito kasi, hindi lamang to ginagamit sa gamutan. Ginagamit to pang depensa sa katawan. Ginagamit ito pang kaligtasan. Bukod pa dito, kailangan nyo rin magkumpleto ng gamit nyo pang spiritual. Hindi lamang ito, marami pang ibang gamit pang spiritual na aking i-release na dapat ninyo makumpleto. Hindi lang ito. Meron tayong chaleco, meron pa tayong habak. Kailangan nyo magkumpleto mga anak. Kasi, hindi naman pwede yung nag-aaral ka ng spiritual, wala kang gamit. Parang ganito lang yan, papasok ka ng eskwelahan, wala kang ballpen papel. Hindi pwede yun. Kailangan, papasok ka ng paaralan, mayroon kang gamit. Kasi yung gamit mo nga, yung iniingatan mo dito at binibigyan mo ng karga sa pamamagitan ng mga dasal. Ngayon, paano magkaroon ng bisa yung gamit mo kung tamad ka, kung laman ng utak mo puro luga, ang utak mo tulig, ang laman ng utak mo puro reklamo? Hindi po yan magproseso sa inyo. Kaya kayo mga anak, makinig kayo sa akin, no? Nang hindi kayo napapahamak. Kasi, hindi na kayo 7 years old para paalalahanan pa kayo. Kasi may mga utak na kayo. May mga kaisipan na kayo. Alam niyo yung tama't mali. May mga tao kasi, minsan mga kapatid, ito ha, i-open ko sa inyo. Hindi marunong sa mga katotohanan. Ayaw magsabi ng totoo. May mga taong nakikinabang lang, pero walang pakinabang. Gusto nila manlamang sa kapwa nila at makinabang lang. Ayaw nilang gumawa ng ikabubuti sa kapwa, no? Kaya hindi naman ako boto sa ganung mga tao, no? So ito guys, papakita ko sa inyo. Medyo mainit ng panahon. Yan. So pakita ko lang sa inyo kung gaano katalim ang kutsilyo, gaano katalas, no? Hawakan natin ito mga anak. Itong tinatawag natin na white mantra. Itong talim na to nakikita nyo. Ibang klase yan. Kasi tunay yan eh. Hindi yan biro-biro. Hindi yan kagaya sa inyo na binibenta-benta lang sa tabi-tabi. Na mura, na walang patunay. No? Gaya-gaya para lang masabi may gamit pero wala namang bisa. 'Di ba? Yung mga ganun kumbaga. Siyempre dito tayo magpo-focus sa tunay na may aral. Oh? Hawakan mo lang. Kasi kung ikaw talaga yung nag-aral ng spiritual at gumagastos ka ng tunay na gamit, alam mo yung tinatawag na tunay na aral. No? Sumunod na lang ng matuto. Di ba mga anak? Oh, napakita ko sa inyo ha. Hawakan yung gamit. And then slice. Ganyan katalim ang kutsilyo. Ngayon, bibili ka ng gamit sa tabi-tabi. Oh. Tapos, maniniwala kayo doon sa mga vlogger na si Raulo na naninira na
Yung ibang manggagamot, nagbebenta daw ng mahal. Itanong nyo muna bakit ganun ang presyo nila. Kasi sila yung gumagawa ng gamit pang spiritual. May sarili silang kasa, may sarili silang supplier. Hindi sila pare-parehas ng supplier. Kaya itong mga vlogger naman na tanga, no? Tubong boho. Ewan ko ba, ang galing nilang manira ng kapwa nila. Samantalang hindi naman sila nakaranas ng gera sa Mindanao, samantalang hindi naman sila sumabak ng digmaan, samantalang hindi naman sila gumagastos, hindi silang gumagawa ng gamit pang spiritual. Kasi alam nyo bakit? Pag gumagawa ka ng gamit, ang binabayaran mo doon yung panangkap. Ay yung binibili nyo mga trespiko na mga mura lang, mga mumurahin lang, pantabi-tabi, wala namang panangkap yun. Pwede kayong putukan doon. Yung mga binibili nyo trespiko na gano'n, na walang palaman, na mumurahin lang na 150, 250, or 300, walang bisa yun. Ha? Ang may mga bisa, yung ganito, yung may mga full pack na panangkap na. May sariling kasat, may sariling aral. Hindi yung bibili kayo ng parang mang pipitsugin. Halimbawa, ganito ang hirap explain sabi na natin may dalawang lighter, no? Dalawang lighter. Yung isa may laman, yung isa wala. Yung binibili yung mga tigwa 150, yun yung lighter na walang laman. Pero yung binibili nyo na lighter na isa na may laman, yun yung may bisa. No? Parang ganun lang din sa gamit mga kapatid. Bumibili kayo ng mga pangdepensa agimat sabihin na natin, ng mga trespiko na ganyan, ng mga medalyon, wala namang panangkap yun. Tapos ikinukumpara nyo yung tinda ng mga pipitsuging dun sa mga seller na talagang gumagawa ng mabisa na gamit na may mga panangkap binili sa ibang bansa. Kaya huwag kayong tanga at bobo. Tignan nyo ang pinagkaiba sa realidad. No? Magkaiba yung gawa ni Juan at magkaiba ang gawa ni Pedro. At iba yung nanay mo at iba rin yung tatay ko. Iba ang nanay mo, iba rin yung nanay ko, iba rin yung tatay mo, iba rin tatay ko. So, magkaiba tayo ng kapanganakan. Hindi tayo parehas, no? Kaya, ito ang sasabihin ko sa inyo. Kayong mga nanunood dyan, lalo na kay Jerry Asinas, nakikita ko, nakapalo siya doon sa mga iba-ibang vlogger. Kailangan ko pa ba kayong i-mention name? Hindi ba kayo nahihiya na lagi kayong nanunood ng mga live on stream ng ibang tao? No? Nadadala kayo sa sinasabi nila, natutuwa kayo sa murang gamit na wala namang bisa, wala namang palaman, wala namang aral. Marami dyan, nagbebenta ng gamit, pagkatapos kayo bentahan, hindi na kayo tuturuan, babay na. Tapos ngayon, kayo namang mga bobot tanga, sorry to say sa word na yun sa words na yun, na bobot tanga, kayo naman na bumili doon sa ibang tao, magtatanong kayo ngayon sa akin kung ano yung dasal nito, anong bisa nun, o bakit hindi kayo nagtatanong doon kung saan kayo bumili? Hindi ba kabubuhan yung ginagawa nyo at kawalang galang? Sa iba ka bumili, sa akin ka magtatanong. Dapat, kung saan ka bumibili, doon ka na rin magtanong kung ano yung pambuhay. At subukin mo rin kung talagang tunay yung gamit nga. Kasi kami mga anak, no? Dito, yung gamit namin nung panahon, hanggang sa ngayon, hindi naman ito yung sinusubukan namin Yung gamit, hawakan namin, ikakasa namin ito. Yan Ganyan. Ganyan magsubok. Hindi yung gamit ang sinusubukan. Tapos, pangalawa, yung gamit mo, hawakan mo, magpapa-shoot ka dito sa bala, sa kamay mo. Yan ang tamang proseso. Kaya ako mga kapatid, subok yung gamit ko. Dahil number 1 yan, ginastusan yan. Hindi yan kagaya sa mga kumakumpara nyo or kinukumpetensya nyo na gamit na wala namang panangkap, na wala namang bisa, na wala namang patunay. So yun ang sinasabi ko sa inyo mga anak. Kailangan nyo, lagi nyo tatandaan na hindi na kayo bale bumili ng mga gamit na medyo expensive konti. Importante, subok naman at mayroong patunay kumpara dun sa mga walang patunay. Ito, gamit pang spiritual. Kasangga mo sa lahat ng oras. Original na gawa ko. Hindi yan gawang Quiapo, hindi yan gawa kung sino-sinong Poncio Pilato dyan or ni Herodes. No? Gawa ko yan na nag-iisang ako lamang sa Supremo Ginto Mandirigma na nagbibigay sa inyo ng tunay na paalala, pagmamahal at disiplina. Wala na kayo makita na ganito kundi ako lamang. Kaya ewan ko ba bakit
magtatanong iba sa, bakit po mura yung sa kanila, yung sa inyo medyo may expensive. Tingnan mo muna yung pinagkaiba ng may panangkap sa wala para malaman mo. Dahil may panangkap yung isa at take note ha, yung paglalagay ng panangkap sa materyales, hindi basta-basta yan. May tamang proseso na mga panangkap o rikado na ilalagay mo dyan na ako lamang din ang nakakaalam. Di ba? Kung ano yung dasal or kasa. Ganun yan mga anak. Kasi mahirap yung puro kayo satsat, puro kayo duda, panay kayo reklamo, wala kayong alam kundi magreklamo na magreklamo, no? Yan. Dapat isipin nyo na lang kung paano kayo magkaroon ng tunay na kaalaman. Di ba? Kasi nung panahon, hindi ka mabubuhay nang wala kang kaalaman. Kailangan may kaalaman ka. Hindi naman yan nag-aral ka ng libre. Ang gusto kasi ng iba dito, mga anak, gusto nilang gawing mabilisan yung proseso ng pag-aaral. Hindi naman pwede yun. Nakita nyo ba yung mga VIP ko? Taon ang inaabot ng mga yan bago matuto yung mga yan. Hindi kagaya sa inyo yan na ginagawang pansit kanto ng pag-aaral. Ginagawang kalokohan. Merong ganitong ugali yung tao minsan. Halimbawa, pinagkatiwalaan mo. Ganyan. Instead yung tao mag-aaral sa akin, diretso, sa kanya tuloy nag-aaral, no? Sinasabotahe yung budget. Ganun yan. Kahit hindi nyo sa akin sabihin, alam ko yan mga anak. Kaya kung ayaw nyo masira sa akin, tuparin nyo yung sinasabi ninyo. Dahil hindi nyo ako maluloko at mabibilog sa kasinungalingan nyo. Babala ito sa lahat ng mga taong gagawa ng kalokohan sa sabahan na ito. Bawat tarantado ninyong ginagawa, alam ko yan. Lahat ng kagaguhan nyo. Dahil ako, subok ako sa mga kaugali nyo na ganyan. May mga ganyan tao, halimbawa, mag-aaral sila dito. Nakapag-aral na sila. Ngayon, may estudyante yan sana mag-aaral dito, haharangan nila. Instead makapag-monthly payment, sa kanila tuloy magbabayad. Tapos sila magre-release ng aral doon. Mali yun. Kasi alam nyo bakit? Kung mapahamak yung taong yon, kargado nyo ba? Hindi. Kasi tatanungin, sino po yung nagturo nito? Ay, yung supremo namin, si Gintong Mandirigma. Samantalang hindi ko naman nakilala yung tao. Hindi ko naman personal na talaga naturuan. Diba? Yun ang mahirap. Ang natuturuan ko pala, ang blessor nila na sakim sa budget, sakim sa pera, na binoboykot yung budget, diba? Wag ganun. Tapos magsasabi kayo, lo, hindi na po tumuloy yung tao May ganoon Alam nyo kung bakit hindi tumutuloy kasi yung budget niya, hawak nyo na. Ganun yun. Bale, kung ano i-release ko sa inyo, itinuturo nyo sa kanila, tapos sila magbabayad sa inyo. Diba? Unfair naman yun. Diba? Ako magtuturo ako ng maayos. Gusto ko lahat directly sa akin. Ganun yun. Magda-directly sa akin, mag-aaral sila. Hindi yung magtuturo kayo, hindi pa nga kayo professional. Magkaiba ang teacher sa estudyante, ha? Ang teacher, talagang professional yan. Kayo, estudyante pa lang kayo, nagtuturo na kayo ng patago. Alam ko yung ginagawa ninyo. Hindi nyo na kailangan ipamukha sa akin yung ginagawa nyo dahil nakikita naman ng mga mata ko. Ha? Hindi sa akin po pwede yung gano'n na paloko-loko kayo. Sa tagal ko sa spiritual, simula noon hanggang ngayon. No? Simula noon hanggang ngayon, alam ko yung ugali ng tao mga anak. Hindi ako naluloko sa mga ganyang kalakaran nyo. Diba? Magtuturo kayo sa iba? Bakit? Ikaw na nagtuturo dyan, na ipinasa ko sa iyong kaalaman. Pinagdaanan mo ba yung pinagdaanan ko? Pag-isipan mo ng maigi yan. Sinasabi ko sa inyo. Ito yung sinasabi ko sa inyo, in general ito. Dahil maraming ganitong tao na gumagawa na kagaya ng iba dyan sa inyo. No? Pasimula pa lang kayo, ayusin nyo yung record nyo. Huwag nyo nang antayin pa yung mga salitang lalabas sa bibig ko na makakasakit ng damdamin ninyo. Para hindi masaktan ang damdamin nyo, huwag kayong gumawa ng mali. Huwag kayong gumawa ng mga kung ano-ano dyan. No? Kayo rin ang gumagawa ng ikasasama ng loob ng founder nyo Kasi hindi kayo sumusunod. Ang gusto nyo, pasunurin nyo yung founder nyo, pasunurin nyo yung Panginoon nyo sa mali nyong pamamamalakad. Ako nung panahon ko dati mga kapatid, never ako nagtuturo sa mga tao, lalo na kung hindi sinabi ng supremo ko. Halimbawa, sinabi ng father ko, hindi ka pwede magturo sa iba ng karate dahil hindi ka naman nag-graduate sa akin, di ba?
Dapat mag-graduate ka muna, tapos ngayon, pag nabigyan kita ng certificate na legitimate ka na magtuturo, doon ka pala magturo. Hindi yung may mga member ka nga, hindi mo naman pinapasok sa samahan. Di ba? Instead mag-aaral dito ng maayos, ikaw ang nagde-deliver ng mga itinuturo ko, tapos sa'yo nagbabayad, hindi naman nakakarating sa akin. Ang tawag doon, panluloko, di ba? Tapos pag napahamak yung estudyante mo, isisisi mo sa akin kasi nga sinungaling ka. Dapat maging loyalty kayo mga anak. Kasi hindi rin gagana yung gamit nyo kung ganyan yung ugali ninyo. Lapastangan kayo. Alam ko yun mga anak, hindi nyo na ako kailangan pang gaguhin. Sa edad ko na ito, no, be matured, no? Hindi natin kailangan maglokohan dito. Dahil kung gusto nyo matuto, wag na kayo manlamang. No? Kung may i-recruit kayo, yung sigurado, hindi yung patuo-tuo, no? Kasi ayaw ko yung nai-stress ako sa mga walang kakwenta-kwentang basurang mga problema nyo. No? Yun ang sasabihin ko sa inyo. Ngayon araw na ito, nag-live ako para malaman ninyo na hindi ko gusto yung ganong mga patakaran ninyo dyan sa buhay nyo. No? Marami akong ganyang estudyante doon. Noon pa man, hanggang ngayon, may mga traidor pa rin. Minsan, pinagkatiwalaan mo sa gamit, hindi naman nag-remit. Diba? Hindi nag-remit. No? Pinambili ng motor, 2. Diba? Sisiraan ka pa. So, ganun din dito sa pag-aaral ng spiritual. Instead yung mga mag-aaral dito na magbabayad, sa kanya nagbabayad, hindi napupunta dito. Kasi siya nagmamala teacher doon or tagapagturo na hindi naman talaga pumasa doon sa spiritual. Wag ganun. Antayin nyo yung go signal ko sa inyo. Ano yun, maestra? Gusto ko lang po i-explain sa inyo na binabayaran nyo dito ay hindi yung kaalaman ni maestro. Yung karapatan na malaman nyo ang kaalaman ni maestro, yun ang binabayaran nyo. Pero wala po kayong karapatan na ipagkalat yan sa iba dahil hindi po yan sa inyo. Kung sino lang yung mga nagbabayad ng monthly, siya lang ang may karapatan na mag-aral ng mga ibababa ni maestro, ni Supremo, ng asawa ko. Ngayon, yung mga hindi naman member, walang ID, hindi nyo po sila pwede turuan dahil bawal ipasa ang kaalaman na yan sa mga hindi naman po member. Ayan po, maliwanag na po yan. Kasi pag nakarba ang mga yan, hindi namin sagot yan. Dahil kung pasa-pasa lang, no, hindi nagdaan sa tamang proseso, hindi na namin kargo kung makarma sila dun sa mga mapapasahan. At saka take note, ako pa din na magtuturo, hindi kayo. Kasi baka sabihin sa inyo ng estudyante niyo, sige nga, kung totoong hindi kayo mapapasok po sa tumawid nga kayo, tapos hindi nyo pala kayong patunayan, di ba? Pahiya kayo. Kasi yung kaalaman ko, hindi nyo basta-basta ituturo yan. Ako pa din ang magliteral na magtuturo sa bawat isang tao. Kaya yun, hanggang dito na lamang po ba pagpalang tanghali sa ating lahat. Sana itong mensahe ko na to ay makarating sa inyo. Ayaw na ayaw ko kayong gumagawa ng kalokohan. At saka yung mga pinabablock ko dyan sa Facebook nyo, i-block nyo na. Kasi mga tarantado yung iba sa inyo ang ginagawa ng gagago pa. Hindi naman binablock, ina-unfriend lang. Huwag nyo akong gawing sinungaling, ha? Dahil napapasok ko yung mga account ninyo. Sabihin ko sa inyo yan. I tell you frankly and I'm warning all of you. Na? Huwag nyo nang iantayin pa, i-mention name ko kayo. No? Mapapahiya lang kayo. Kasi ang tunay na tapat sa akin, hindi na yan lumaylingon sa iba pa. Hindi na kailangan pang mangapit bahay doon. Samantalang hindi naman nagtuturo sa inyo yung mga yon. Samantalang hindi naman yun ang magbibigay sa inyo ng tunay na kaalaman. Totally lang, hindi naman ako manghinayang sa mga taong mawala alam nyo bakit? Wala naman silang kaalaman kundi dahil sa akin, di ba? Yun ang sabi ko sa inyo. At wala kayong mararating kung wala ako sa buhay nyo. Tandaan nyo yan. Dahil ako ang susi sa pag-unlad ninyo. Yun. So God bless ating lahat mga anak.